we sing unto thy glory. With our songs we sing thy praise. May our tongues give reverence to thee. May we praise thee all our days. With thy help we'll do thy will. With thy blessings we're not alone. To thy name be all the glory. Bless us, Lord, thy will be done. Lord, we pray for thy rich blessings. Humbly now we come to thee. Help our hearts thy name to honor. Thy will done is all our plea. With thy help we'll do thy will. With thy blessings we're not alone. To thy name be all the glory. Bless us, Lord, thy will be done. Lord, we love and worship thee. With our lives in service give. Bless each day unto thy glory. Give us hope while here we live. With thy help we'll do thy will. With thy blessings we're not alone. To thy name be all the glory. Bless us, Lord, thy will be done. Lord, we pray for thy forgiveness. With our tongues we oft offend. Bless our lives to magnify thee. May we love thee till the end. With thy help we'll do thy will. With thy blessings we're not alone. To thy name be all the glory. Bless us, Lord, thy will be done. Of Jesus' love that sought me when I was lost in sin. Of wondrous grace that brought me back to his fold again. Of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my theme shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. He trod in old Judea, life's pathway long ago. The people thronged about him, his saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see. And still his great heart yearned in love for even me. Sweeter as the years
as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led him for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross, with saints redeemed in glory. Let us our voices raise, till heaven and earth re-echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines undimmed one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I am my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a mighty throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. My head, my home forevermore. Magandang gabi mga kapatid. Akala po natin tagulan na, pero huminto naman po yung ulan. At bumabalik po tayo sa mainit na panahon. Pero ngayon pa man, ito po isang biyaya pa rin. Ano po? At tayo po dinagdagan pa ng karagdagan ng buhay ng Diyos sa araw na ito. Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Hindi po tayo nagkaroon ng live noong Monday.
Ngayon na lang po sa Wednesday at sa Friday, June 6. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, sa ating pambansang lingwahe, sa ating mga kakabsat, na imbang gabi, kanto kayo amin kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, at sa ating mga katugangan, dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa inyong kabos. At sa taga-Pangasinan, masanto siya labi, at sa kayon amin. At sa taga-Carabao Island, mayan nga gabi sa tanan, at galing po sa amin, may pabengi kekongan. Kung kayo po'y taga-Indonesia, salamat, malam. Kung kayo taga-Malaysia, salamat, patang. Ito po ang ating pag-aaralan. Ay patungkol po sa Matthew chapter 18, 15 to 17. Ano po? Gusto nating tingnan kung ano ang itinuturo ng mga talatang ito. Ito mga talatang ito. Ano po? Kasi kung minsan, yung mga mangaral po na dapat sana ay nalalaman po nila ang kahulugan ng mga talatang ito, hindi na ginagamit sa tamang paraan. Kaya nga po kailangan nating pag-aralan kung anong itinuturo ng Matthew chapter 18, verse 15 to verse 17. Ano bang pinag-uusapan sa talatang ito, mga talatang ito? Kaya gusto po natin makikita na po. Minsan may mga maling pananaw sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Noong pong panahon na may isang sikat na matandang mangaral sa Estados Unidos, nagtuturo ng maling pakaturuan sa marriage, divorce, and marriage. Sinasabi nila ito kasi kailangan mong kausapin muna yan privately sa kanyang itinuturong maling aral. So ito po isang aplikasyon na ginagamit ng iba. In other words, do we need to talk personally to someone who preaches or practices a false doctrine? So ginagamit daw nila bago po natin sabi ni Omano, bago natin ituro yan sa Facebook o turo yan publicly, kailangan kausapin muna natin yung kapatid na nagtuturo ng maling aral. Yung bang tinuturo ng banal na kasulatan ng gilpo sa pagtuturo o pagsasagawa ng isang maling aral? Kinakailangan mo nang kausapin yung tao yon privately. Samantala kung minsan taon nang binilang sa pagtuturo ng maling aral o pagsasagawa ng maling aral sa kanilang kongregasyon na maraming tao ang nakarinig, marami ng tao nakakita. So in other words, it's public. It's a public doctrine, public practice. So kailangan daw kausapin muna natin privately bago natin expose publicly. Ay hindi po totoo yun. Meron po tayong dapat tignan sa ganung pagkakataon ng pagtuturo ng maling aral publicly o pagsasagawa ng maling aral publicly. Dito po sa Titus chapter 3 verse 10, gamitin natin ang King James Version. A man that is an heretic after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. Dito po sa Tagalog, sa ang Biblia, o yung ang Biblia na isinalin po noong 2001, ito po ang pagkakabasa sa ating sariling wika. Ano po? Dito, Titus chapter 3 verse 10. Ang taong lumilikha ng pagkababahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na inatulan niya kanyang sarili. So in other words, meron ang ganan yun. Kinangusap po ng una, pangalawa, ayaw magbago, i-reject mo kanya. Kung ito ay nagdudulot ng problema sa local na kongregasyon. Yung salitang heretic, galing po sa hereticus, primarily denotes capable of choosing, hence causing division by a party, spirit, or factions. As usually, yan po ay dulot ng maling turo o maling aral. Kaya nagkakaroon ng pagkababahagi. So, ibig sabihin,
Kailangan natin reject yan. Kung yun ay publicly, reject natin siya. This is Romans 16 verse 17 to verse 18. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. Siya may sinasabi ni Apostle Paul mismo na pagka isang kapatid ay nagtuturo ng maling aral na nagdudulot ng pagkabahagi, na ito taliwas sa aral na tamang aral, ang ibig sabihin, marka natin sila, huwag natin samahan, avoid them, ganyan. Sapagkat hindi katotohanan pinaglilingkuran ng ganong mga tao, kahit sabi ni Pablo, kundi kayo na sariling tiyan. Their own belly, their own interest, hindi yung interest ng Panginoon. Kung sinasabi rito, note those. Sa lumang salad, mark them. At huwag tayo makisama sa kanila. Avoid them. Eh, paano pa ang kausapin yan? Ang sabi ni Pablo, note them, who cause divisions and offenses. Hindi may sinabing kausapin nyo sila, kanya. Note them, kanya. Nakikita, nagtuturo sila ng maling aral, nagdudulot ng pagkabahagi and offenses, kanya. Note them, kanya. And avoid them. Usually, ang pag-evolution ng maling aral, pagka ito'y matagal lang itinuturo, mahirap na rin alisin yun. Very, very, very rare na magbabago pa yung tao nagtuturo ng maling aral for several years. Although hindi natin sinasabi hindi siya magbabago. Pero sabi rito ni Pablo, note those. Note those. Kaya napakinggan mo. Nakita mo, napatunayan mo. Note those and avoid them. Ganyan. Kakausapin mo ba yun? Eh, ano yun eh? Yun ang aral niya. Itinuturo niya maling aral. Hindi lang opinion yun. Maling aral na eh. Sabi ni Pablo, note those and avoid them. Sa Galatians 2:11, nung nagkamali si Apostle Peter, saan? Sa Antioch, na nagkasala siya dahil ang context, si Pedro, nung wala pa si James, kasama ng mga kapatid na mga Hudyo taga Jerusalem, kasi nakikikais sa mga kapatid na hintil. Na dumating si James, kasama ng mga tao, kapatid sa Jerusalem, bigla siyang umiwalay. Ay samantala malalaman natin si Apostle Peter, siya pa nagsalita sa Acts chapter 15, na siya nagpapatunay na tinanggap ng mga Gentiles sa kaharian ng Diyos. Kaya nung nakita ni Pablo yon, anong ginawa ni Pablo? Kinausap ba niya privately? Hindi. Pinagwikaan niya publicly, pinagsabihan niya. Sa Galatians 2:11, when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed. Talagang ginawa, basahin po na sa wika po natin na po. Sa Galatia, chapter 2. Dito sa verse 10, verse 11. Ngunit ang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungot ako sa kanya ng mukahan sapagkat siya tulang nagkasala. Nagkasala siya, publicly. Dahil may mga tao na hawa doon sa kanyang kasalanan. Sina Bernabe, etc. Nakisama sila, ganun na nangyayari. So, pinagwikaan siya ni Apostle Paul. Pinagsabihan siya ni Apostle Paul. Ito po isang katunayan na si Apostle Peter, hindi siya pinakamataas sa iglesia ng Panginoon. Pinagsabihan lang siya ni Pablo na isang apostol na dumating na pinakahuli. Pinagwikaan siya ni Pedro o ni Pablo dahil nagkasala siya kanya. Sa 2 Timothy 2:17, dito po si Hymenaeus and Philetus ay nagtuturo na ang pagkabuhay ng Manguli ay tapos na. Sila ba'y kinausap ni Apostle Paul privately? Hindi. Nulgam ni Apostle Paul by name. Nagkasala ba si Apostle Paul? Nung ginawa niya yun? Hindi, he was inspired by the Holy Spirit. Hindi siya nagkasala. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 17, and their message will spread like cancer
Hymenaeus and Philetus are of this sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. Yun ang danger ng false doctrine. You will influence some. Meron kang mahihikayat na ibang magkapatid because of those false doctrine. To avoid the spread, para ma-prevent natin yung pagkalat na maling aral, they have to be exposed. Both the false teachers and the false doctrine. So, anong kasalanan when you publicly expose a public error? Matagal nang itinuturo yan, marami ng tao nakikinig. Marami ng taong na-influensyahan ng maling aral. Kakausapin mo sa privately? Hindi na, public yun eh. When it is a public sin, it has to be done publicly. Yan ang essence ng disiplina sa New Testament. So, hindi yan tinuturo ng Matthew 18, 15, 17. It doesn't deal with doctrinal sin. Kung ating pong tayo naniniwala sa context, hindi ito tungkol sa doctrinal sin. Kaya gusto natin bigyan pansin, seryosong pagpapansin, kung anong itinuturo ng Matthew chapter 18, 15 to 17. Basahin natin. We do not misapply verses out of their context. Kasalanan po yun. We use verses according to their context. Kung saan man natin sila i-apply, you have to use them according to their context. Yun talaga yun. Dahil yun ang sinasabi niya. According to their context. Yun po sa Matthew 18, 15, 17. Moreover, if your brother sins against you, doon po lang natin makikita kung anong patungkol ang talatang ito. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his faults between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Kung ayaw makinig, magsama ka lang 2-3 para mapakinggan ang mga bagay-bagay. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him to be to you like a heathen and a tax collector. So, makikita natin. Basahin natin sa ating wika. Ano po? Para balanced. We read it in English. We read it in our language. Dito sa Matthew 18, 15, 17. Kung magkakasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung di siya nakinig, ay magsama ka pa ng 1-2 upang sa bibig ng 2-3 saksi ay mapagpapatibay ang bawat salita. Ibig sabihin, magsama ka ng 2-3 para mapakinggan nila yung pag-uusapan yung dalawa. Kung ayaw niyang pakinggan sila, sabihin mo sa iglesia. Kung ayaw niyang pakinggan maging iglesia, ay turing mo siya bilang sengentil at maniningil ng buwis. So ano ito? Does it deal with doctrinal difference? Yun ang isang katanungan. Ito ba yung patungkol sa pagkakaiba na may kaugnayan sa doktrina? Does it deal with differences in doctrine? Hindi. It deals with personal sin. Kasi maliwanag po sa verse 15, moreover, if your brother sins against you, go and tell him his faults between you and him alone. Kayong dalawa lang mag-usap. Because kayong dalawa lang involved. Nagkasala sa iyong kapatid mo, sa pagsabihan mo siya doon sa kanyang kasalanan. Ang purpose mo dyan ay mali lang po yan. Makita natin mamaya. So, both sides po yung responsibility na yan. Kapag ikaw ang nagkasala, punta mo yung pinagkasalahan mo. Basic po yun. Yan ang primary responsibility ng isang nagkasala laban sa kanyang kapatid. Dito po sa Matthew 5, verse 23, verse 24, verse 25.
Therefore, if you bring your gift to the altar, and then remember that your brother has something against you, na nagkasala ka laban sa iyong kapatid, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So, yun ang primary responsibility nung nagkasala. Pero meron ding responsibilidad yung biktima o yung pinagkasalahan. So, ito Matthew 18, 15, 17, this is the responsibility of the one who is sinned against to the brother who sinned against him. So, ito yung responsibilidad ng biktima doon sa nagkasala. Sabihin mo sa kanya yung pagkakasala niya. So, obviously, according to the context and according to the verse, this is dealing with personal sins and not doctrinal sins. Hindi patungkol sa kasalanan doktrinal o maling pagtuturo na maling aral, hindi. It deals with a personal sin of a brother against another brother. Maliwanag po sinasabi ng Panginoon. Christ Jesus is dealing in a situation where a brother sins against his brother. So yung victim or yung innocent party, the one sinned against, is the responsibility na puntahan niya yung kapatid na nagkasala sa kanya. So this is not the process of dealing with someone who is teaching a false doctrine. Personal sin is a matter between two persons. It's a personal matter. Teaching a false doctrine is a public matter. As many have heard the false doctrine. Magkaiba yan. When pagka tinuro na publicly a false doctrine, it has to be dealt publicly. Bakit? Why? Because people have heard the false doctrine and perhaps people have believed the false doctrine. So it has to be exposed. It has to be dealt with publicly. Di ba? Kaya dito tinuturo ng Matthew 18 verse 15, 17. May mga kapatid na nagsasabi ng gano'n. Kinamusta mo na ba yan? Kasi nabasa tungkol sa bagay na yan? Tungkol sa aral na pinag-uusapan? Hindi itong talatang gagamitin dyan. May talata doon, pero dito. Applying this, Matthew 18, 15, 17, to someone who is teaching a false doctrine is a misapplication of Matthew 18, 15 to 17. It's a violation of 2 Timothy chapter 2, verse 15. You are misusing a passage. Hindi mo ginagamit ang talata sa tamang paraan, which is sin. Kasalanan po yun. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Kaya mag-ingat po tayo. Basahin natin. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. So, lalo po, kung tayo mag-aral, we should use verses correctly. We should apply verses correctly. Yun ang dapat. Kapag ito yung Matthew 18, 15, 17, ginagamit natin ito sa process dealing with a public false doctrine, you are misapplying the verse. It's using verses out of context. So, misapplication po yan. Hindi kung titignan natin mabuti. Bakit? What is the purpose of the victim or the innocent party to come and talk to the brother who sins against him? The purpose is not to destroy the brother, but to save him. Tandaan po natin, when a brother sins against you and he doesn't repent of the sin, then hindi siya maliligtas. He will not be saved. Dahil may kasalanan siya. Not doing this process on the part of the one sinned against will lead the erring brother to damnation. Dahil hindi siya magsisisi sa kanyang pagkakasala. It's either na hindi siya aware na nagkasala siya, may pwedeng mangyari yun, o aware siya pero ayaw niya magsisi. Kaya ang obligasyon ng innocent party or yung victim, napuntahan niya yung kapatid na nagkasala. So the innocent brother is not doing this. If the innocent brother is not doing this, will also lead him to damnation. Pag hindi ginawa yan ng kapatid na pinagkasalaan, hindi rin maganda. Dapat alam niya isang bagay na mabuti, dapat niya gawin, hindi mo ginawa, kasalanan niyo, di ba?
Kaya ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Tapos sa English, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. So, in both sides, kailangan gawin niya. Yung innocent party, kailangan puntahan yung nagkasala, at yung nagkasala, kailangan puntahan yung pinagkasalahan niya. When both parties will do their part, reconciliation, di ba? Mag-meet sila eh. So they will reconcile. If the erring brother who sins against another brother is desirous to repent of his sin, anong problema no? They will reconcile. On the other hand, kung yung pinagkasalahan naman ay pupuntahan yung nagkasala at tinanggap ng nagkasala kasalanan, then they will reconcile. Kaya ito pong dahilan bakit ito inuutos sa atin ng Panginoon. It deals with a scenario na may nagkasala laban sa isang kapatid. Kaya nga po, hindi ito public. Hindi mo pinagsasabi kung anong kasalanan ng kapatid. It's between you and him alone. May mga taong ganon. Alam nila yung prosesong ito, pero pagka nag-ayos na yung mga problema, pinagsasabi nila, hindi kasalanan din yun. Kasi this is a private matter between two persons. Kaya po sa verse 15, ang sabi ng ating Panginoon, moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Kaya dalawa lang. So, ang purpose dyan, parang hindi mo ipahiya yung kapatid. Hindi rin. Gusto mo siyang iligtas, kasi sabi nga natin kanina. If he hears you, you have gained your brother. Very good. Dahil matatanggal siya sa kalagayang panganib dahil nagkasala siya. So magsisisi siya. So wala din kasi patatawarin mo siya, patatawarin siya ng Diyos. So pinatawad mo siya dahil nagsisi siya, patatawarin siya ng Diyos. So you have gained your brother. So this is not a case. Kung titignan natin dun sa innocent party, this is not a case of one feeling someone sins against him. Hindi ito sitwasyon na pakiramdam nagkasala sa sayo. Hindi ito ano lang yung tawag diyan. Perception mo na nagkasala sa sayo. It's not a matter of perceiving na nagkasala sa sayo. It's an actual case na nagkasala sa sayo. It is a case of someone actually sinning against another. So kung ikay pupunta sa isang kapatid na nagkasala sa iyo, you have to prove it beyond reasonable doubt. So it needs to be proven clearly. Hindi lang yung iniisip mo nagkasala siya, kaya pupuntahan mo siya. It will be unfair to accuse someone of something which he did not do. Hindi naman dapat yun. Di ba? Kaya pag pupuntahan mo yung kapatid, dahil nagkasala talaga siya sa iyo. Hindi yung iniisip mo nagkasala siya sa iyo, iba naman yun. If the one being accused has proven he did not sin, napatunayan, hindi naman ako nagkasalo kapatid because of the following reason. Or maybe it was inadvertent, hindi naman niya sinasadya, then the matter should be settled. May mga kapatid na sensitive eh. Nakala nila, meron ka lang parang hindi nagawa, gagalit sila. Hindi naman gano'n. So ito talaga yung sitwasyon na napatunayan mo nagkasal talaga. Anong gagawin mo kanya? So sabi rito, moreover, if your brother sins against you, go and tell him his faults between you and him alone. Kayong dalawa lang. If he hears you, siya nagsisi siya, you have gained your brother. So, maliwanag po ang purpose ng talatang ito ng Panginoon. This is not to shame or embarrass your brother, but to save his soul and your relationship. Ito rin po ang pag when you are reconciled, then you are reconciled. Sabihin, ibabalik nyo yung dati bago kayo nagkaroon ng problema. Yun po makikita nating layunin. Dito sa Galatians 6:1, brethren, if a man is overtaken in any trespass, ito yung kapatid nagkasala. Hindi ito nagkasala sa iyo, nagkasala siya. You are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted.
So, ganoon din pagpupunta natin kapatid. Hindi po tayo pupunta na galit ka o pinagsisigaw mo siya. Hindi. In a spirit of gentleness or meekness, sige magpapailalim sa kapangyarihan na sinasabi ng Diyos sa ganung klaseng pagkakataon. Otherwise, ikaw mismo ay matutokso, baka ikaw ay magkasala. Instead na maayos yung problema, lalo pang magugulo. It is not to avenge against him. Nagaganti ka sa kanya. Hindi po natin gagawin yun na tayo po ay mag-i-interest na gumanti. Bawal yun eh. Romans 12:19, may gaganti. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, ang Diyos ang gaganti. So, yung hindi dahilan na tayo pupunta ng kapatid para gumanti lang tayo at makabawi. Yun makikita natin. Paano kung hindi kaya pinakinggan? Kayong dalawa lang, ayaw niya makinig. So, kailangan magsama ka ng dalawa o tatlong kapatid na maaaring may kinalaman doon sa kanila o para mapakinggan yung sitwasyon. Yung sitwasyon yung dalawa para makatulong sila na ma-resolve rin yung problemang yun. But if you will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses na sila'y magiging saksi sa usapan nyo. Every word may be established. Kasi kung minsan, wala naman saksi. Kayong dalawa lang talaga. So kayo magsasama ang dalawa-tatlo para mapagsaysay kung ano nangyari. At may interview yung kabila. Kung ginawa nga nyo, hindi. So ito makikita po natin dito. Kailangan, pagka ito po ay pag-uusapan mo rin, meron na makapagpapatunay, ganito ang pinag-usapan nila. Ito po yung prinsipyo sa Old and New Testament. Sa 2 Corinthians 13 verse 1, this will be the third time I am coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. So, ganun pag-uusapan niya, maliwanag na yung mga pangyayari, mga kapatid. So, Deuteronomy 19:15, one witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. Ganyan. So, kayo mapatunayan na talagang gano'n ang pangyayari, sinasabi sa atin. Paano kung ayaw magsisi? Sabihin po yun, ayaw niya magsisi. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church. So ito po ay sa sitwasyon sa loob na itong mga kapatid na ito ay miyembro sa isang local na iglesia. Hindi man ito magkaibang kongregasyon. Pareho silang miyembro sa isang kongregasyon. Kasi sabi niya, and if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen or tax collector. Doon mo siya hiwalay. One who is proven guilty and yet refuses to repent. Ayaw magsisi. So, the matter shall be presented to the church. Elders, may elders, and then the process of withdrawal or fellowship will be declared. Kaya ituturing siyang hindi nakaalim doon sa iglesia nyo. So, ito po isang proseso ng ganong paraan. Hindi natin ito pwedeng gamitin sa sitwasyon ng maling doktrina. Kung naituro na ito publicly, then it has to be dealt publicly. Kasi, meron na nakarinig, meron na nakakita doon sa itinuro o ginawa. Kasi kung minsan, ang isang, a false practice, hindi lang naman sa isang kongregasyon kung siyang ginagawa yan. Kung siyang ginagawa rin sa ibang kongregasyon. May mga ganong pangyayari. Yung ginagawa, halimbawa, may mga nakikita ko sa Facebook, kinunta ko na rin yung mga kapatid na gumagawa, hindi man sila sumasagot, na nagpa-party sa loob ng church building. Birthday party inside the church building. Hindi lang yan nangyari sa isang congregation, nakita ko sa Facebook, marami nang ginagawa nila yan. And they are very defensive pag tinatanong mo sila. That's public. Nilalagay pa nila sa Facebook. Facebook is public. Makikita yan ng maraming tao.
Ngayon, pagka public, isa kakausapin mo pa yung taong gumagawa nun. Ay samantalang, nilalahadan nila publicly. Hindi nila kinahiya. So it has to be dealt publicly, di ba? It has to be exposed. Kailangan tayo magturo against that practice. Obligasyon natin yun. Huwag natin pagbawalan ng isang kapatid na nakakita at nakapagpatunay ng isang maling kagawian publicly, na bawal yung magsabi publicly. Hindi ganon. Dito po sa sabi ni Apostle Paul, kung siya'y nasa Ephesus at siya po'y nagturo doon, dalawang paraan ng pagtuturo na ginawa ni Apostle Paul, di ba? Basahin natin. Dito po ang makikita natin. Ano po? At ito ipinakilala po ni Apostle Paul, bakit siya wala ng obligasyon laban sa mga tao. Dito sa Acts chapter 20, verse 18 to verse 20. And when they had come to him, he said to them, you know, from the first day that I came to Asia, in what manner I always lived among you, serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jews. How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. So, tinuro ni publicly. In a public way at privately. So, nagkasala ba si Apostle Paul? Hindi naman siya nagkasala. Pero kung hindi tayo magsasalita, may isang bagay na alam nating mali. Wala tayong sinasabi. Tahimik lang tayo. Although ito'y nakikita nating ginagawa, hindi tayo nagsasalita. Hindi ba tayo nagkakasala? Sa Acts chapter 20, ang sabi ni Apostle Paul, at katugtong po ng ating binasa, sabi dito sa verse 26, verse 27, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Tinuro niya buong kapasyahan ng Diyos. Hindi ba obligasyon natin na ipagtanggol natin ang ating pananampalataya? Tayo po ay mga sundalo ng ating Panginoon. Kung ang isang sundalo, sa practical na requirement ng isang sundalo, kapag ang sundalo tumakas sa digmaan, ang tawag yun ay deserter. Yun ay punishable by death. Papatayin ka nila. Kung ikay nagtaksil, ganun din, papatayin ka nila by court martial, tapos ikay babarilin. Dahil kung ikay sundalo, ikay nakikipaglaban at pinagtatanggol mo ngayong bayan, di ba? Dito po sa 1 Peter chapter 3. Basahin po natin, hindi lang po ito binigay sa mga elders, pero sa lahat. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Hindi man sa kayapangan o kataasan, pero handa tayong sumagot sa mga nagtatanong sa ating pananampalataya. At kailangan nating ipagtanggol ang Ebanghelyo. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul. Nung siya nakabilanggo at sumulat siya sa mga taga-Pilipos, ito sa unang kabanata, dito sa verse 17, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. For the defense of the gospel. Kung ang Ebanghelyo ay binabastos, pag ang isang mga nagtutulong maring-aral, we have to defend. Kailangan nating ipagtanggol ang Ebanghelyo. Hindi natin pwedeng ipagtanggol sa pamamagitan ng pananahimik. Hindi pagtatanggol yun. Yun po ay isang karawagan. That's being cowardice. At pagka ganun po ang ating kaisipan, because of any reason, whatever is the reason, ay hindi po tayo maliligtas. Dito sa Revelation chapter 21,
Hindi naman po tayo war freak na banat ng banat. Hindi Yung ginagawa lang po natin, kinakailangan. So, the Revelation 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, etc., and all liars shall have their part in the lake that burns with fire and brimstone. This is the second death. Ano unang nakalagay ng kasalanan doon? The cowardly, ganyan. Sabi po ni Jude, sa Jude verse 3, dahil isang talata lang yan, ano sabi niya? Jude verse 3, itong sabi niya. Ito basahin po natin. Sabi niya, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Sabi niya, paglaban niya masikap ang pananampalataya, minsan at magpakinabinigay sa mga banal. Hindi man yung sinusulat para sa mga mahangaran, ito sinusulat sa lahat ng mga Kristiyano. If you cannot publicly expose a false doctrine, bakit sa mga magazine, they expose false doctrine? Wala nang pagkakaiba yung Facebook Live dyan sa magazine. Those are public media, di ba? Bakit sa radio program, yung expose nila yung false doctrine. Anong pagkakaiba no? Ang pagkakaiba lang, Facebook Live is more modern. It's through internet. Yun ang pagkakaiba no? But it's the same. The same process. Iba lang yung medium, but it's the same process of defending the gospel. Di ba? Hindi po tayo magsisisi sa ganyan. For as long as meron tayong pagkakataon, there is something that needs to be exposed. So, that means to be preached against, then we should do it. Lalo kung ikay isang mangangaral. Sinumpaan mo yun eh. It's a part of the work. But because of support, tayo mawala ng support, hindi ka magsasalita, ay kasalanan yan. Naalala ko palagi sinasabi po ni Larry Hinckley, if a preacher cannot stand for something, then he should not preach. Let him flip hamburgers. Yan ang salita niya eh. Magluto ka na lang ang burger kanya, huwag ka na mag-aral. Ano ba, bakit ba tayo nangangaral? Para lang tayo makinabang? Para umaatang ating buhay? Hindi Sabi po ni Jeremiah, hindi mo siya maiwasan. Para siyang apoy, siya yung buto. Na kailangan mong ituro kung ano yung totoo. Yun ang makikita natin. So, wag natin gamitin ng Matthew 18:15-17 when it is dealing with public false doctrine. Kaya kung may kapatid na kilala mo, nakita mo, parang nagtuturo siya nagsisimula sa magturo naman, kumusapin mo siya. Pwede yun. Pero hindi Matthew 18 yun. Yun ang Titus chapter 3 verse 10. Kumusapin mo siya. 2 beses lang. Kasi kung ayaw niya magbago, hindi na magbabago yun. Sabi ni Apostle Paul. Umisa masyado tayong optimistic. Maganda yung maging optimistic, pero kung makikita mo na yung kapatid, ayaw naman niya magbago, hindi na magbabago yun. Kaya nga, sabi niya, i-reject mo na siya. So, ulitin po natin ang sinasabi ni Apostle Paul sa Titus chapter 3 verse 10. Ito po ang mababasa natin. May nagbigay siya ng ilang beses, reject a divisive man after the first and second admonition. Bakit? Knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. In other words, hindi na siya magbabago. Nagpapatunay siya. Warped and sinning. Yan ay present progressive. So kaya niya magbago sa aral niya, hindi niya magbabago yan. Unless otherwise, mag-change mind siya in some reason, for some ways. Pero unless nandun yung maling aral sa isip niya, hindi magbago yan. So yun may pong makikita natin. Gamitin natin ng mga talata sa tamang paraan. Yung hindi mo gamitin yung talata just to justify na yung ginawa ng kapatid na ito, mali. Itong mas tamang ginawa ko kanya dahil
Since ko Matthew 18:15, ang pinag-uusapan hindi naman personal sin, kundi false doctrine or false practice. Right? You are misusing, we are misusing Matthew 18:15, 17. Ito yung proseso of reconciling to a brother who sins against you. Yan ang tinuturo ng Matthew 18:15, 17. Hindi kayo naniniwala. Prove it otherwise. Meron naman tayong kalayaan, di ba, sa ating pag-aaral. Hindi naman natin ipinipilit ang bagay na ating itinuturo sa sino man. We are just presenting the truth as napatunayan natin totoo. It's up to the listeners kung maniniwala sila, hindi, that's their responsibility. My responsibility is to prove that what I teach is the truth beyond reasonable doubt. That's my responsibility. Ang responsibility ng nakikinig is to prove na yung tinuturo ko yung totoo rin. Or to prove na yung mapatunayan lang kung hindi totoo tinuturo, then they have to rebuke me. Sabihin naman, yung tinuturo mo ka. Naging masyado tayo politically correct. Ayaw natin makasakit ng damdamin. O ayaw natin makapagpahiya ng tao. Anong ginawa ng Panginoon sa buhay? Was he politically correct? Pinatay siya dahil he was not politically correct. Ang sinagawa niya, it was something that is right. Yun ang ginagawa niya. That's something that is politically correct. That will, ibig sabihin, that will make all people happy. That's not the process of preaching the gospel. You will not make people happy when you preach the gospel. Magigalit pa nga sila eh. Ngayon, sasaktan sila. Eventually, they will reject you kung nasasaktan sila. Di ba? At pipili sila ng mga tagapagturo na naayon sa kanilang damdamin o kanilang kaisipan o sa kanilang false doctrine. Sabi po ni Joshua, piliin niyo kung sino yung paglilingkuran. Kaya, nung malapit na po siya mamatay, di ba? Nakita natin. Joshua 24, di po nakakamali. Sabi niya, piliin niyo kanya kung sino inyong tuturuan. Yun sabi ni Joshua, ano po? Dito po sa Joshua 24 verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang tanong dyan, whom are you serving? Ang tanong din po, whose work that you do, whose work is that? Ikaw ba o gawain ng Panginoon? Kapag ka nagtuturo tayo maling aral, gumagawa tayo ng mga bagay na walang autoridad ng Panginoon, hindi gawain ng Panginoon yun. Gawain mo yun. Gawain ng tao yun, hindi gawain ng Panginoon. The Lord's work is when we obey the Lord. Period. Kailangan nating patunayan biyan sa ating masusi at matyagang pag-aaral kung ano yung totoo. Para maituro natin kung ano yung totoo. Ngayon, if tayo mali, then we have to accept na tayo mali. Ganun talaga yun. Nobody's perfect. Kaya nga nila, kakamali po tayo. But when it is pointed out and it is proven from the scriptures na mali ka, then you have to accept na mali ka. Ganun talaga ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Bilang pagtatapos sa ating pag-aaral. Yun sa Matthew 18:15-17 shows brotherly love and brotherly correction. Pag nagkasala ang ating kapatid laban sa atin. So it is dealing with personal sin of a brother against a brother. This is from the responsibility of the one who sinned against. Ito yung the point of view nung innocent party or yung victim or the one who sinned against. It shows the matter of humility both with the innocent and the guilty. Para puntahan mo ang tao nagkasala sa, that's humility. Para tanggapin ng nagkasala na siya nagkasala, that's humility. So the withdrawal of fellowship from the church can only be effected after this process have been followed. Kaya nga po, we have to accurately handle
the word of truth. Gamitin natin sa maayos na paraan ng salita ng katotohanan. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who doesn't need to be ashamed, accurately handling the word of truth. We have to accurately handle the word of truth. We should not misapply the word of truth. Yun lang po sa atin. Tayo po ay nagmamalasakit lang na tuturo sa abot ng ating makakaya. We do not seek fame or popularity or influence. Hindi natin hinahangad yun. We want to influence the people according to the truth, not personal influence. Tayo po ay ang mga mangarad, they are just servants of the Lord. Hindi tayo yung Panginoon. We just serve the Lord. Tayo po ay naglilingkod lang sa Panginoon. Doon lang tayo. Wala tayong halaga. We can be disposed by the Lord. Yun po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3. Ito ating babasahin. So ito po ay katapusan po ng ating pag-aaral po sa gabing ito. Ako po, kahit sila nakikinig, magtuturo pa rin tayo. Wala naman pong problema yan. Kung if you cannot, hindi kayo pwede sa live natin, you can go to our YouTube account, Angeles City Southside Church of Christ. O pumunta rin kayo sa aking Facebook, Facebook dahil yun po ay ang mga live videos will stay for 30 days. After that, they will be deleted by Facebook. Kami, ina-upload namin sa aming YouTube account, Angeles City Southside Church of Christ. Doon kayo pumunta. Ando doon lahat ang mga video natin buhat po noong 2020. Nagsimula po yung pandemic. Andun na po lahat yan. Actually, may kita siyang libong videos ang ginagawa na po natin mula po noong 2020. So, subscribe po kayo para magkaroon kayo ng access doon sa aming YouTube account. Not for to gain financial things. Hindi naman po yun ang ating layunin. Ang layo lang natin, makapangaral lang po tayo. Yung iba, ang layo nila kumita, sa kanila yan. Pero sa atin, hindi po gano'n. Ang atin ay maglingkod sa pamagitan ng pagtuturo ng salita po ng Diyos. So sana po ito yung nakatulong sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Malapit na alas 9 na po. Meron po tayong mga suki. Salamat sa inyo. Si Rowell Alcalas, na Imbag Arabi, kakabsat ko kay Kristo. Sabi niya, magandang gabi sa mga kapatid ko kay Kristo. Si Brother Lenito Rolisa, ito po yung matagal na po nating kilala. Matanda po siya sa akin ng ilang taon, pero sabay po kaming nagsimula sa pangangaral. Magsimula po ng binata ako. Siguro sa may asawa na siya, no? Na Imbag Arabi, kada kay amin kakapsat, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Yan po ang translation. Rachel Dalan, ito po yung taga Sambales. Good evening po. Actually, ito po ay isang kapatid na lalaki, ginagamit lang po niya yung account ng asawa siguro niya. Ephraim Edaf Jr., great. Thank you. Thank you very much. Jillian Lel, good evening. Marisa Rieta Manzanillo, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Joel Hilario, na Imbag Arabi, kada kay amin kakabsat, katulad lang po yung sinabi ni Brother Teresa, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Dave Valdez, magandang gabi po. Ito po yung kapitbahay namin sa Golden Land. Jerry Deerio, ito yung taga Negros. Pataga ko lang po yung nakikita ng kapatid nito. Good lesson, thank you. Wala po yung iba nating mga suki. Maaaring meron busy po sila. Walang problema po yan, mga kapatid. Siyempre, minsan meron tayong ginagawa. So, sa June 12, meron pong gasho meeting doon po sa Church of Christ sa Palimbo, Kabiling, Tarlac. Kontakin po niyo si Sunny Ibanez Jr. sa Messenger for more information kung gusto niyo pumunta ron. June 12 po yan, magsisimula lang 8:30 in the morning. Ang mga speaker po diyan, isa po ako sa mga magsasalita. Sa June 16 and 18, Lord willing, meron din po tayo pupuntahan sa may Dolores Quezon, sa kung saan sila Brother Noe, si Sister Edna, sa ilang mga anak. Sila po yung dating kaalib sa Angeles City, pero taga Dolores Quezon sila. Nung sila bumalik doon, sila nagsimula ng gawain.
At tayo nagpapasalamat doon. So, yun po ang mga bagay na gusto nating ibalita sa gabing ito. So, Biyernes pa, holiday yan. June 6, ano po. Hindi ko alam bakit. So, meron tayong pakakataon na makapag-live. Maaaring kahit po sa Webes o araw ng Sabado na po. Lord willing. The more, the better. Di ba? So, yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. Work, for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flowers. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work, for the night is coming. When man's work is done. Work, for the night is coming. Work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor. Rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work, for the night is coming. When
and works no more. Work, for the night is coming, under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work, for daylight flies. Work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Jesus walked the lonely road to Calvary, blood-stained each step that he made for me. My sin drove the nails in his hands and feet, and when he bowed his precious head, I know that there he knew me. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it, for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. There his mangled body Joseph gently laid, the silent dark tomb at close of day. The guard sealed the tomb, set a watch ere long. Mary, though broken-hearted, now would have to leave him alone. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it, for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me.
Maraming salamat mga kapatid. So, tapos na po natin ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po'y maghihiwalay sa pamagitan ng makiling panalangin. Amang banal, kayo po ay kapasalamat as usual sa lahat po ng biyaya na inyong binibigay sa amin, sa aming mga pisikal na pangailangan, sa aming kalusugan, bigay sa lahat sa kaligtasan niyo binigay sa amin sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Dinadalayan po natin si Brother Roljana Campo na nasa United Arab Emirates na kakaroon po ng gallbladder operation. Sana po yung maging matagumpay at mahiraos po ang matiwasay ang kanyang operasyon. Dinadalayan din po natin lahat ng mga kapatid na nasa may karamdaman na kayo po bigyan niyo po sa kanila nararapat, galingan nila sa kanilang karamdaman. At yung mga kapatid na nasa sulukuyang kapikatihan dahil sa kanilang panampalataya, nasa bigmaan, ang kailang bansa, sana po ay maging matatag sila sa kanilang kalagayan. Patawarin niyo kami, Ama, sa iyong pagkakasala. Dinadalayan namin ng kasulukuyang pamahalaan na sana ay magkaroon ng karunungan ng bawat namamahala na gawin ang nararapat ayon sa aming batas upang magpanatili po ang kapayapaan. Sana po pagpatuloy po ang gawain ito at ang gawain ng pangangaral sa lahat ng dako. Tamabangit yan ng iningi, dakilang pangasipos na ng Panginoon. Amen. Yan po tayo sa susunod, sa lobby ng Panginoon. Ingat po tayo.